Kaya nga ngayon, ang topic po natin ay binigyan ko ng title, Uncompromising Faith. Ang isang pananampalataya na nais ng Diyos, hindi nagko-compromise. Sino rito ang nakapunta na ng Divisoria? Hindi ko alam kung nakapunta na kayo ng Divisoria or kung hindi man Divisoria, sa mga palengke pag namimili. Sino rito ang nasubukan ng tumawad? Sino rito marunong tumawad? Yung sabi ng tender, sabi ko, magkano po dito? 200. Baka pwedeng 100 na lang. Grabing tawad, 50% agad. Hindi pwede. Siguro po, pwede kong ibigay 190. Baka naman 150, pwede nang bigay nyo. Hindi po. Hanggang 180, sagat na. Diba, ganyan. Alam nyo, minsan masarap din makipagtawaran Nakukuha mo yung maganda-gandang presyo ng bilihin. Amen? Pero may mga pagkakataon, may mga bagay na hindi mo dapat i-compromise. Meron kang hindi dapat i-compromise sa iyong buhay. Ano yung mga hindi mo dapat i-compromise? Yung value mo. Sino rito may value ka? Sino rito yung karakter mo dapat hindi mo kino-compromise ang karakter mo? Amen? Yung value ng buhay mo, yung tinatawag natin na karakter mo, yan ay hindi natin kino-compromise. Dito po sa Book of Hebrews, buksan natin, pinakita rito yung buhay ni Moses at ng mga Israelita. Ang sabi ng Bible, by faith, he left Egypt, not fearing the king's anger. Sino alam, pagka humarap ka sa hari, nakakatakot. Amen. Pero mas nakakatakot yung haharap ka sa haring galit. Amen. Minsan nga, yung boss mo magalit lang, natatakot ka na. Amen. Sino alam, nakakatakot humarap sa galit na hari? Sabi nung isa, Pastor, mas nakakatakot humarap sa galit na misis. Talaga naman, totoo yan. Mas nakakatakot umarap pag si misis nang nagalit. Pero sa totoo lang, pagka ang person in position nagalit, nakakatakot yan. Pero ang sabi dito ng Bible, by faith, nung umalis si Moses sa Egypt, hindi niya inisip yung takot at galit ng hari. He persevered because he saw him who is invisible. Ibig sabihin, mas natakot si Moses dun sa hindi nakikitang Diyos. By faith, he kept the Passover and the sprinkling of blood so that the destroyer of the firstborn would not touch the firstborn of Israel. By faith, the people passed through the Red Sea as on dry land. But when the Egyptians tried to do so, they were drowned. Dahil sa pananampalataya ni Moses, hindi niya hinayaan ang takot ang mangibabaw sa kanya. Sino nawala bilang mga Kristiyano dapat hindi nangingibabaw ang takot? Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of what? Fear. So pag ikaw nagkakaroon ka ng fear sa buhay mo, hindi galing kay Lord yan. Amen. Kasi ang sabi ng Bible, God does not give us a spirit of fear. Hindi galing ang takot kay Lord. Ang takot, galing yan sa kaaway. Sino rito, minsan ang dami mong fear. Natatakot kang mawalan ng pera. Natatakot ka sa future. Diba? Nababalitaan mo, dami mong binabasa sa Facebook. Alam niyo mga kapatid, kung kayo basa kayo ng basa sa Facebook, tapos nagke-create ng fear sa'yo, tigil mo na yung pagbabasa mo. Because hindi takot ang ibinigay sa'yo ng Diyos. Amen. Again, in Romans chapter 8 verse 15, bibigyan natin ng pundasyon. Because sabi ko nga sa inyo, pag tayo ay natatakot, madalas yung takot na yan ang nagbibigay sa atin, kaya yung pananampalataya natin, kino-compromise natin. Sabi rito sa Romans 8:15, for you did not receive, again, a spirit that makes you a slave again to what? Take note of that. A slave again to
Ang takot pala, nagiging alipin. Sino ito hindi ka papayag ikaw ay slave? Abay, nagpapa-slave pala ang takot. Kaya nga sabi rito ng Bible, nung nakuha mo, natanggap mo ang Spirit na nanggaling sa Diyos, hindi ka binigyan ng Diyos ng Espiritu para ikaw ay muling maging alipin ng takot. Bakit? Ba't hindi ka dapat matakot? Kasi ang natanggap mong Spirit of sonship. Sabihin nga natin yung word na yung sonship. Ang sonship, pag lumapit ka sa Diyos, hindi ka lumalapit sa Diyos bilang alipin na takot, pero lumalapit ka sa Diyos bilang anak. At ang sabi nito, but you receive the Spirit of sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Alam niyo bang ibig sabihin ng Abba, Father? The word Abba is a word of endearment. Yan ang pagtawag sa isang ama na may pagmamahal, closeness, intimacy with your heavenly Father. Hindi ka dapat natatakot kasi meron kang tatay sa langit. Amen. Pero alam nyo, ang gagawin ng demonyo, lalagyan ka ng takot. Sasabihin ng demonyo sa'yo, okay, hanggang dito ka lang. Ito lang ang kaya mong gawin. Ito ka lang. Wala kang kakayanan. Wala kang alam. Ipupull out ka ng demonyo. Alam niyo itong si Moses, talking about Moses and the Israelites, nung sila ay naging alipin, kasi ang Israel ginawang alipin ng mga Egyptian. Ginawa silang alipin ni Pharaoh, ang hari ng Egypt. Kung napapanood nyo, even sa mga animated movie, merong story about Moses kung paano inalipin ng Egypt ang mga Israelita. Yung Pharaoh, ayaw niya ang mga Israel maging malaya. Pero nung umiiyak na yung mga Israelite, they cry out to God, Lord, we want to be free from Egypt. Nakinig ang Diyos. Meron siyang tinawag na isang lalaki para palayain ang Israelita sa pagkakaalipin sa Ehipto. Sino yon? Si Moses, ba? Alam na alam niyo story. Pero alam niyo ba na nung tinawag ni Lord itong si Moses at siya ay humarap na kay Pharaoh at ang sabi ng Diyos namin, kami ay aalis na sa Egypt, palalayain mo kami. Hindi sila pinayagan ng Pharaoh. Instead, yung Pharaoh nag-offer ng compromise. Alam niyo, ang demonyo magbibigay sa iyo ng compromise. Pwede mo namang gawin yan. Kaya lang, ingat kayo sa kaya lang. Sabi mo sa katabi mo, ingat ka sa kaya lang. Ang demonyo may mga kaya lang sa iyo. Sige, pwede mong gawin yan. Kaya lang. Dito makikita natin yung Pharaoh's offer of compromise. Number 1, na-compromise ng Pharaoh. Alam niyo, ang Pharaoh nagre-represent ng demonyo. Nagre-represent yan ng nais ng kaaway sa buhay natin. Ang unang compromise ni Pharaoh sa mga sa mga Israelita, don't leave Egypt. Sabi ni Moses, kami ay mag-worship kay Lord, kami ay mag-offer ng sacrifice kay Lord. Anong sabi ni Pharaoh? Basahin natin sa Exodus chapter 8, verse 25 to 27. Then Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, Go, sacrifice to your God. Pinayagan. Sige, mag-sacrifice ka sa Diyos mo. But mag-sacrifice ka here in the land. Kung magsasacrifice ka dito na lang sa Egypt. Don't leave Egypt. Huwag kang umalis ng Egypt. Dito ka na mag-offer. Pwede ka rin naman mag-offer dito sa Egypt. Pwede rin naman kayo mag-offer ng sacrifice dito sa Egypt. Ano sabi ni Moses? But Moses said, that would not be right. The sacrifices we offered the Lord our God would be detestable to the Egyptian. Kasi ang mga Egyptian po hindi nagsumasamba sa Diyos yan ng Israel. Amen. Ang sinasamba niyan, mga animal. Ang sinasamba niyan, mga idol. Iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Alam niyo ba sa Egypt, napakarami nilang Diyos.
At yun ang kanilang mga sinasamba. Kaya sabi ni Moses, hindi kami pwede mag-worship dito, mag-offer ng sacrifice dito. And if we offer sacrifices that are detestable in their eyes, will they not stone us? Iba yung lifestyle ng mga yan. We must take a 3-day journey into the desert to offer sacrifices to the Lord our God as He commanded us. Ano ang larawan ng isang Kristiyano na ayaw umalis sa Ehipto? Ang Ehipto, ang Egypt, ay larawan ng buhay na makamundo. Buhay na nasa ilalim ng kasalanan. Ito ang nais ng kaaway. Be religious, but don't get serious. Huwag kang masyadong seryoso sa relationship mo kay God. Go to church. Read your Bible. Pray and sing. O sino ang ginagawa mo? Ayun na, umawi tayo kay Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, ang galing mong kumanta. Minsan umattend ka ng Bible study, umattend ka ng cell group, small group, or covenant group. Sabi mo sa katabi mo, ang galing mong magbasa ng Bible. Just don't quit sinning. Ayan ang compromise ni Pero. Yan ang compromise ng demonyo. Umattend ka ng church. O sige, gusto mo pala pumunta sa church eh. Member ka na ng Christ na Rakaipian. O sige, umattend ka. Regular ka na pala dyan. Attend ka ng church. At pag kumakanta sila, sige, makikanta ka rin. Abay, nakikitaas ka na rin ng kamay. O sige, okay lang, makitaas ka na rin ng kamay. Aba, nagbabay Bible ka na rin, nagbabasa ka na rin ng Bible, okay. Pero huwag mong itigil yung kasalanan mo. Yung kasalanan mo sa buhay mo, tuloy mo lang yan. Go through the routines and rituals, but don't be real. Huwag mo hayaan mabago buhay mo. Kaya maraming pumupunta sa loob ng simbahan, hindi nababago ang buhay. Nabago lang ang relihiyon. Hindi ka tinawag ng Diyos para mag-change ng religion. Tinawag ka ng Panginoong Yesus para magkaroon ng relationship sa Kanya. Pero sabi ni Pero, okay lang yan. Di ba? Maten ka. Be in the church, sabihin ng kaaway. Be in the church, but don't live the world. Yan ang gusto ng kaaway. Nakita niyo ba yung picture? Nasa loob ng church, pero may bisyo. Nasa loob ng church, pero hindi ginigip up yung mga kasalanan sa buhay niya. Amen. Yan po ang gusto ng demonyo. Sino dito? Hindi nababago ang buhay mo. Ang isang indikasyon ng isang tao ay may relationship na sa Panginoon, nababago ang buhay. When you come to the presence of God, hindi pwedeng hindi mabago ang buhay mo. Si Moses, nung siya ay pumunta doon sa burning bush, doon sa isang halaman na umaapoy pero hindi natutupok, nakita niya yung kanyang kasalanan. Ang nais ng Diyos, mabago ang buhay natin. Amen. Ano ang sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 17 to 18? Therefore, come out from them and be separate. Ang isang taong may relasyon sa Diyos, lumalabas, umaalis doon sa dati niyang buhay. Hindi pwedeng, ito yung luma mong buhay, buhay na makasalanan, buhay na disobedient kay Lord, magkakaroon ka ng relationship kay Lord, yung pa rin ang dala-dala mo. No, ang sabi ng Bible, therefore come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. I will be a father to you, and you will be my sons and daughter, says the Lord. Kung gusto mo na maranasan ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, you need to separate yourself sa mga bagay na nagpapadumi sa atin. In chapter 7 verse 1, ang sabi rito, since we have these promises, dear friend, let us what? Let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence
For God, ang gusto ng Diyos, nalilinis ang buhay natin. Umaayos. Kaya dapat ang isang Kristiyano, pabait ng pabait. Tingnan mo ngayon katabi mo, sabi mo, pabait ka ng pabait. Ang may relationship kay Lord, pabait ng pabait, dapat yan. Ang nakakatakot, yung ang tagal-tagal mo sa church, lalo kang hindi dapat lalong nagiging maayos ang buhay. Amen. Ang dapat lagi, pag ikaw na kay Lord ka na, dapat lalong nagiging maayos ang pamilya mo. Laging naayos ang ugali mo. Sino dati rito mainitin ang ulo mo? Alam mo, pastor, ako mula ako nung umatin, hindi na mainitin ang ulo ko. Oh, praise the Lord. Ano na? Sobrang init na. Huwag ganun, pangit. Amen. Pangalawang compromise. So una, yung compromise, don't leave Egypt. Sige, punta ka pa rin sa church pero huwag mabago buhay mo. Mamuhay ka pa rin sa kasalanan. Sino rito naniniwala si Lord gusto niyang alisin ang mga kasalanan sa buhay mo? Gusto niyang alisin yung mga bisyo sa buhay mo. Gusto niyang alisin yung mga compromises na yan. Nasa loob ka ng church pero patuloy kang gumagawa ng mali. Ayos ng Diyos. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya, huwag kang maging religious. Pero tamang relationship kay God, magdadala sa iyo sa tamang buhay. Kristiyano ka na, lakas mo pang magsinungaling. Sino to, Kristiyano ka pa, ang pagsisinungaling sa iyo, kayang-kaya mo pang gawin. Nakakatakot na ikaw ay Kristiyano, namumuhay ka pa rin sa kasalanan. Huwag kang masanay mamuhay sa kasalanan. Amen. Alam niyo kung bakit? Parang yung experiment, pag ang isang tao namumuhay patuloy sa kasalanan, parang yung ginawang eksperimento sa isang palaka. Ano yun? Yung palaka nilagay sa maligamgam na tubig. Ang mga palaka mahilig lumangoy sa tubig yan. Amen. Nung nilagay yung palaka sa maligamgam na tubig, tuntua yung palaka, lumalangoy siya. Alam niyo ang ginawa? Nilagay yung maligamgam na tubig, naglagay ng maliit, mahinang burner sa ilalim. Tapos nilagay yung palaka, langoy-langoy pa rin yung palaka. Hindi niya alam sa ilalim may apoy na mahina. Unti-unti yung tubig ay umiinit. Hanggang umiinit ng umiinit, yung tubig sa dulo, kumulo na yung tubig. Hindi na namalayan ng palaka. Alam niyo nangyari sa palaka? Naging tinol ng palaka. Sabi ni Papa, tinola pa naman ang ulam mamaya. Patay ang palaka. Alam mo, ganun ang ginagawa ng demonyo sa buhay mo. Pupunta ka sa church, namumuhay ka sa kasalanan, yung kasalanan nagiging normal na sa'yo. Hindi ka natakot gumawa ng mali. Dapat ang isang Kristiyano, kung meron kang kinatatakutan, natatakot kang magkasala sa Diyos. Huwag kang matakot sa mga nangyayari sa paligid, pero matakot ka kung ang buhay mo malayo na kay Lord. Amen. Ano yung pangalawang compromise ni Pharaoh? Pangalawa, sabi ni Pharaoh, don't go very far. Huwag kayong lalayo. O sige na nga, pero huwag kayong lalayo. Hanggang dyan lang kayo. Basahin natin sa Exodus chapter 8:28. Pharaoh said, I will let you go. Sige, papalisin ko kayo to offer sacrifice to the Lord your God in the desert. But you must not go very far. Now pray for me. Alam mo po, sige, punta ka sa church, punta ka lang, attend ka ng church. Pero huwag ka na masyadong magpakalalim. Huwag ka na masyadong mag-commit. Hanggang dyan lang. Be in the church, but don't be committed. Di ba? Be in the church, but don't be committed. Ha? Attend ka ng church. Pag nagpe-preach si pastor, mag-cellphone ka na lang, mag-Facebook ka. Dalawa lang choice mo, mag-Facebook ka, matulog ka. Huwag mo pakinggan yung word ni Lord. Wala yan, okay lang yan. At least nandun ka, nabilang ka. Pag tinanong si pastor, ilan ba tayo sa church? Nasa 30 po. Aba, biro mo, nasama ka. Nabilang ka. Sabi ko kay pastor, ganito gawin mo. Ibahin natin ang number. Bilangin mo, ilan yung umatid na nakinig. Pangalawa, ilan yung umatid na nag-cellphone? Pangatlo, ilan yung umatid na natulog? May tatlong bracket. Totoo lang, gusto ni Lord dumago tayo sa pananampalataya natin. Amen.
Don't allow yourself na hanggang dyan ka lang. Dapat pag tayo nasa loob ng church, lumalago ang commitment natin kay Lord. Amen. Kaya minsan, sabi ko nga napapansin ko mga member Sabi ko, alam mo pastor, sabi ko, meron talagang stage. Ano yun? Yung unang stage, yung pasilip-silip. May mga member tayo sa church, nung una, pasilip-silip. Yeah? Ayaw pumasok sa loob. Naranasan nyo na ba yung silip stage? Ay, pastor. Okay. Tawag ko dyan, silip stage. Okay lang. Sige, silip-silip lang. Ayaw pumasok. Pero susunod niya, papasok ka sa loob yan. Amen. Pagpasok sa loob ng church na, mag-worship. Habang nag-worship, ganun lang yan. Ay, good morning, pastor. Ganun lang yan. Hindi pa nag-worship. Okay lang yan. Pero at least pumasok na. Abay, susunod yan, habang nag-worship na, yung pa, gumagano na. At least yung pa, nag-worship na, di ba? Kasi syempre, di ba, wala pa pero, yung mga katabi na, nagtataasan na ng kamay, yung isa, umiiyak-iyak pa. Lord, I love you, Lord. Siya. Ay, susunod niya, makikita niyo yung commitment, lumalalim. Makikita mo, nakaganon na yan. Di ba? Ayaw pa magpaalta, ganun. So, nag-worship na yan. Di ba? Yung iba habang word, mga ganun pa yan. Pero nilalabanan na yan. Sabi ko, praise the Lord. Nagpe-pray ako sa totoo. Hindi nila alam, praise the Lord. Bakit? 50% ng preaching ko napakinggan na. Naka 50% na. Nung una kasi mula opening hanggang dulo, pag nag-amen na, tumayo ko tayo, tatayo na yan. Pero ngayon, 50% na. Kaya pag nagtanong ako, may masasagot na. Ang mahalaga, kapatid, kahit mabagal, at least lumalalim. Amen. Tingnan iba, hindi pa mapalakpak. Okay lang yan. Susunod, malakas na palakpak yan. Amen. Ang mahalaga, ang hinahanap ng Lord, you go far. Hinahanap ng Lord, di naman hinahanap ni Lord, yung nandun ka na agad. At least one step at a time. Di ba yung iba, hindi pa mapakinabangan ni Lord. Okay, sige, dito ka lang. Pastor, ako, attendee lang ako. Okay, sige, attend. Abay, magugulat-gulat ka. Minsan, nandun na sa may hospitality team, nakikialam-kailam na doon. Bakit? Kasi gusto niya nagagamit. Lumalalim ang commitment. Amen. Nung una, puro cellphone. Pag sinita mo sa cellphone, gagalit pa. Parang mangangagat. Kaya dapat tayo, sino dito pagka nasa church, hindi mo hinahayaan maging kaagaw ni Lord ang Facebook? Sino mas mahal mo, si Lord o Facebook? Ewan nga, parang ang sinasambal mo yung Facebook Di ba? Kaya pag tayo nasa church, iwasan nyo, nagme-messenger pa kayo, nagsiselfone pa kayo, mag-focus kayo, lumalalim, kasi yan ang gusto ng kaaway. Don't go far. Amen. In Matthew chapter 22, verse 37 to 39, ito yung puso ni Lord. Sabi ng Panginoong Jesus, Jesus replied, love the Lord your God with all. Sabi nga natin, with all. With all your heart. Buong puso, kapatid. With all your soul. And with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as mahalin mo ang Diyos. Kaya tayo nagsasama-sama rito, kapatid, every Sunday kasi expression ng pagmamahal natin kay Lord. Pag tayo ay umaawit ng worship, ito ay expression ng pag-ibig natin kay Lord. Amen. Actually, yung pagpunta mo lang palang dito ng linggo, marami kang pwedeng gawin. Amen. Yung iba gusto matulog na lang paglinggo. Pero ikaw nandito ka pa rin kasi mahal mo si Lord. Diba? Lalo na yung isa, nandito, hindi pa late ang aga. Praise God. Amen. Pangatlo, punta tayo sa pangatlong compromise ni Pharaoh. Ano yun? Don't impact your family. Abay, gusto mo palang mag-worship. Gusto mo palang sumunod kay Lord. Gusto mo mag-offer ng sacrifice. Sige. Pero huwag kang umalis sa
Egypt. Ay, hindi pwede. Gusto ko umalis ako. Sige, umalis ka sa Egypt. Pero, huwag ka nang lumayo. Huwag ka nang mag-commit. Ay, hindi. Gusto ko mag-serve kay Lord. Gusto ko mag-ushering. Gusto ko mag-hospitality. Gusto kong mag-multimedia. Gusto kong mag-worship team. O sige, mag-serve ka. Pero muna isama pamilya mo. Okay lang yan na yung buong pamilya mo. Ikaw na lang. Amen. Ano ang sabi sa Exodus chapter 10, verse 8 to 11? Then Moses and Aaron were brought back to Pharaoh. Go, worship the Lord your God. Abay, sige, mag-worship ka kay Lord. But just who will be going? Ano sabi ni Moses? Moses answered, we will go with our young and old, with our sons and daughters, and with our flocks and herd, because we are to celebrate a festival to the Lord. Ano sabi ni Pharaoh? Pharaoh said, the Lord be with you if I let you go, along with your women and children. Clearly you are bent on evil. No, have only the men go and worship the Lord, since that's what you have been asking for. Then Moses and Aaron were driven out of the Pharaoh's presence. Ang gusto ng kaaway, be in the church, but keep it to yourself. Be in the church, but keep it to yourself. Be silent. Huwag mo na isama yung anak mo. Bayaan mo nang magpakamundo yung anak mo. Bayaan mo nang magpakamundo yung asawa mo. Bayaan mo na yung kapitbahay mo. Idamay na natin kapitbahay. Hayaan mo yung pamilya mo. Ha? Sino rito hindi ka papayag na ikaw lang ang nakakilala kay Lord? Alam nyo kami nung praise the Lord, yung kuya namin, si Bishop Anthony. No, siya po ang unang nakakilala sa amin sa Panginoon. Nung ang kuya po namin nakakilala sa Lord, hindi niya hinayaang siya lang. Isa-isa kami niyan. No? Tinawag. So, meron po, kami po ay magkakapatid. Hulaan nyo, sino ang unang-unang nasiran ni Bishop Anthony at tumanggap sa Panginoon? Sa magkakapatid. Tingin nyo. Hulaan nyo, sino? Hulaan nyo. Sino? Hindi ako. Hindi rin. Actually, si Mary po ang pinakahuli. Si Franz po. Mabait talaga si Pastor Franz. Si Pastor Franz po ang una. Kung hindi ako nagkakamali, ako ang pangalawa. Alam ko si Mary, ikaw huli, di ba Mary? Talagang tinahan namin, pinagpa-pray namin yan. Hindi na ako kumakain, Lord, para si Mary. Pero we begin to pray for each other. Hanggang yung buong pamilya namin, ang pinakahuli yung tatay namin. Kasi patay na mother namin, yung father namin. Pinagpe-pray talaga namin yan. I remember one time pa yung tatay ko, kasi ayaw ng tatay namin, na umatin kami ng Bible study, umatin kami ng church. Yung sabi pa sa akin, pag nakita ko yung pastor nyo, sasampalin ko yung pisngi niyan. Bakit dad? Di ba sabi sa Bible, pag sinampal ang kanang pisngi mo, ibigay ang kaliwa. Tingnan ko kung ibibigay niya ang kaliwa. Namimiloso po. Wala po kami magawa, pero kami patuloy, ang heart namin, makakilala siya. Sinesharean namin. Kaya lang tuwing nagsisharean kami, pinapuloso po kami. Hanggang one day, nag-Saudi po si Daddy. Doon pala sa Saudi, naka-attend ng Bible study. Sino niwala may power ang panalangin? Amen. Kaya mga kapatid, unang-una, huwag kang tumahimik. Iiyak mo kay Lord. Panalangin mo, makasama mo ang iyong pamilya, makakilala sila kay Lord. Alam nyo, one day, nagulat na lang kami pag uwi ng daddy ko. Tinawag ako sa kusina. Hindi ko makalimutan yun. Nasa kusina kami. Sabi, nagulat ako, may katabing Bible. Sabi ko, Bible yun da. Sabi ko, Bible. Bakit da? Sabi niya, turo mo nga akong mag-devotion. Sabi ko, talaga? Pero mo, sa isa ng puso ko, yung daddy ko nagpapaturo sa akin mag-devotion. Kasi kakatin niya ng Bible study, nagkaroon siya ng desire to know who God is. Alam yun, nakakilalang daddy ko, naku, lahat na lang. Meron kaming bulok na tama raw na pula nun. Pinapagamit, pupunta ng ano yun. Dito sa Bulacan, San Miguel, Bulacan. Ginagamit pa yun kahit bulok-bulok na yung sasakyan. Pero todo bigay. Bakit? Kasi hindi na nahimik yung mga anak. Hindi kami pumayag na kami lang ang nakakilala sa Panginoon. Nung una, ayaw niya.
Kasi hindi niya pa naintindihan ang kahalagahan ng isang tao dapat nagbibigay ng buhay sa ating Panginoong Jesus. Amen. Bakit? Kasi imagine niyo, isipin niyo mabuti to. Etong week na to, sineselebrate natin ang Holy Week. Darating na Holy Week. Bakit ba may Holy Week? Bakit may Holy Week? Kasi may Panginoong Hesukristo na namatay sa cross para sa iyo. Bakit namatay ang ating Panginoong Jesus sa cross? Alam mo bakit? Kasi makasalanan tayo. Kung kaya nating pumunta sa langit dahil sa kabaitan, hindi na namatay si Lord sa cross. Ang sasabihin na lang ng Panginoon, anak, konting kabaitan na lang. Makukuha na ng grade mo. Kanina nga pinag-uusapan namin ni Tita. Parang sabi na lang ng teacher, habulin mo yung grades mo, konti na lang yung grades mo, mahahabol mo na yan. Dapat gano'n lang ang ginawa ni Lord. Kung hindi mo kailangan ng tagapagligtas, pero kahit anong gawin mo, hindi mo kayang umiscore para pumunta sa langit. Amen. Kahit anong bait mo, hindi ka mapupunta sa langit. Ang tao pupunta sa langit hindi dahil mabait. Pupunta ang tao sa langit kasi may tagapagligtas siya at yun ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya palang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And right now, ang kailangan natin mga kapatid, we need today is someone that will stand up and say, as for me and my household, we will serve the Lord. Battle cry po yan ng pamilya namin. Lagi ko sinasabi sa mga anak ko yan. Anak, ang pamilya natin, lahat tayo maglilingkod kay Lord. Hindi lang dahil si pastor ay pastor at ang mama niya ay pastora, kayo hindi kayo maglilingkod kay Lord. Lahat maglilingkod kay Lord. Amen. Eh kaya nung si Philip, medyo lumaki-laki na. Sabi ko, hindi pwedeng hindi ka nagsiserve kay Lord. Multimedia ka. Opo, Daddy. Susunod. Hindi ko anong gusto niyo, yun ang gagawin niyo. Susunod kayo kasi hindi ako papayag na masira ang buhay niyo, sirain ng demonyo. Every day, dinedeclare ko yan, Lord, me and my household, we will serve the Lord. Nilalabanan namin yung kaaway. Minsan, naliligaw ng konti, kakausapin ko talaga yan. Nabibisi ng konti, kinakausap ko yan. Anak, parang wala ka ng time sa ganito, ganyan-ganyan. Kasi alam ko, yung konting pagkawala nila ng time, magpapalayo sa kanila sa Lord. Amen. Kapatid, ang sinisira ng anay, nagsisimula hindi sa malaki, sa maliit. Pag alam mong may anay, hindi pa naman sira eh. Eh, may anay na nga eh. Amen. Pag hinayaan mo ang anay, yung maliit, lalaki. Dapat, maliit pa lang na anay, nakikita mo, nasisira na, may butas na. Dapat wala na yung anay na yan. Ako, nandito yung mga anak ko. Pag may nakikita akong konting anay, Ethan, halika rito, mag-usap tayo. Usapin ba niya? Daniel, mag-usap tayo. Pinakausap ko sila. Amen. Bakit? Yung anay na yan nasisira sa buhay nila. At ako, alam ko, nilagyan ako ng Panginoon, parental responsibility na yung mga anak ko makakilala sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Amen. I think maliban kay Ethan, no? Lahat po yung mga anak ko, kami po ni Pastora nag-share dyan para makilala nilang Panginoon. Si Ethan kasi, nung sinesharan ko na, sabi niya, Daddy, nagbigay na po ako ng buhay sa Panginoon. Sabi ko, bakit? Saan mo nangyari yun? Kasi ito po ay nag-aral sa Christian school. Tama ba ako, Ethan? Ang sabi sa akin ni Ethan, nung tuturo po si Pastor, may pastor po yung may-ari ng school. Tinanggap ko na si Lord. Sabi ko, praise the Lord lang. Tinanggap mo ang pero tayo papasiguro. Amen. Yung anak mo lumalaki, matandang church, akala mo, nakatanggap na kay Lord. No. Kaya masyaran mo sila. Makilala nilang Panginoon. Huwag kayong pumayag na yung pamilya natin inaagaw ng kaaway. Don't be silent. Speak up. They need to hear kung ano ang mali. They need to hear para maging maayos ang buhay nila. Kasi pag yan nasanay na sa mali, mamamali na ang buhay niya. Ano sabi ni Nehemiah chapter 4 verse 14? Tingnan nyo ito, ang ganda itong verse na to. Sabi ni Nehemiah, after I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, don't
be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome. Listen, fight for your brothers, your sons and your daughters, your wives and your homes. Kapatid, ipaglaban mo ang pamilya mo. Amen. Ang pamilya mo under attack. Ang pamilya mo gustong i-attack ng enemy. Kahapon kausap ko si Ethan. Sabi ko, Ethan, kumusta yung Bible study mo doon sa mga klase mo? Dati nakakaano nga yung mga klase ko, nagsisharean sila. Karamihan sa kanila galing sa broken family. No, may mga problema sa kanilang mga magulang. May problema sa pamilya. Alam niyo ba ngayon, napakaraming mga bata, broken ang mga family. Because nobody is standing up for them to fight para sila ay magkaroon ng tunay na pagkakilala sa Panginoon. Huwag tayong manahimik. No, ako, ang prayer ko mga kapatid, one day lahat tayong nandito ngayon, buong pamilya natin nag-worship tayo. May mga tatay ba rito? Mga tatay, huwag niyong hayaan yung mga nanay lang ang mag-serve kay Lord. Amen. Minsan kasi parang nasanay na tayo sa loob ng church. Andiyan naman yung asawa ko. Sige, mag-serve ka kay Lord. Ayun, tatay. Suportan naman ako. Buong pamilya magsiserve kay Lord. Amen. Alam niyo kung bakit sinasabi ko? Kasi pag nakita ng mga anak natin, yung tatay, yung nanay, nagsiserve kay Lord, makakapag-serve siya kayo. Yung commitment natin yan na magpo-propel. Pag nakita ng anak, yung nanay, yung tatay, nababago ang buhay. Kaya dapat inaayos din natin ang testimony natin. Amen. Of course, yung mga magulang tayo, hindi naman tayo perfecto. Amen. Pero pag nakikita ng ating mga anak, nag-i-strive tayo para maging maayos din ang buhay natin. Nako. Punta tayo sa pang-apat at huli. Ito, marami mag-struggle din. Pero hindi sa Christ na rakaypian. Pharaoh's offers of compromise. Last, don't give to God. Huwag kang magbigay kay Lord. Umattend ka na lang sa church. Tumanggap ka ng mga salita ni Lord. Amen. Mag-serve ka kay Lord. Amen. Pero huwag kang magbigay kay Lord. Hintay mo na lang, baka magbigay si pastor. Baka magbigay ang church. Pero ikaw ka magbibigay. Kaya hindi ka nakakatanggap ng pagpapala. Pastor, estudyante pa lang ako. Yun na nga, estudyante ka pa lang. Sanayin mo ng sarili mo. Marunong kang magbigay kay Lord. Ako po, nagsimula ako sa Panginoon. Nagkaroon ako ng relationship sa Panginoon. Estudyante ako. Estudyante pa lang ako. Hindi ko pinapayagan na pumupunta ako sa church. Wala akong dalang i-offer kay Lord. Ano sabi ni Pharaoh? Sa verse 24. Then Pharaoh summoned Moses and said, go worship the Lord. Even your women and children may go. Pinayagan na. Pero anong sabi ni Pharaoh? But only leave your flocks and herds. Pero iwanan mo yung mga property nyo. Iwanan ninyo yung mga resources ninyo. Why? Sabihin sa'yo ng enemy, be in the church, but hold your possession to yourself. Yan ang compromise ng enemy. Matin ka ng church. Pero huwag kang maging giver. From time to time, naguhulog ka sa offering. Okay na yan. Be in the church, but hold your possession. Bakit mahalaga ang possession? Listen, because alam ng dyablo kung nasaan ang treasure mo, nandun ang puso mo. At sabi ng Matthew chapter 6 verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung ang treasure mo para sa sarili mo lang, yan ang pahalagahan mo, nandun yung puso mo. Kaya may mga tao willing gumastos para sa pansarili, pero hindi willing gumastos para sa spiritual life nila. Amen. O, tingnan ninyo. Ano ang mahalaga? Bote ng soft drinks o yung laman ng soft drinks? Bakit ka bumibili? Dahil sa bote o yung laman? Yung laman.
Pero tayo, ang pinahalagahan natin, yung panlabas kaysa panloob. O sino rito nag-i-invest ka ng pera para sa panlabas mo, sa physical body mo? O sino rito bumibili ng shampoo? Sino rito bumibili ng toothbrush? O, kahit sabi mo ng once a week ka lang toothbrush, bumibili ka pa rin. Ha? Di ba? Sino rito ang bumibili ka ng kumakain ka? Ang pagkain, ano yan? Pang physical, pang spiritual? O, pang physical yan. Amen. O, sino rito, anong ginastos mo na para sa spiritual mo? Ginagastosan mo yung physical mo, pero yung spiritual mo, anong ginastos mo na dyan? Amen. Pagka magkakaroon pa ng conference, magkakaroon tayo ng conference, magbabayad lang, ang mahal naman, 100. Siniwala pag 100, parang pag sa church, mahal. Ang 100, pang copy mo lang yan eh. Magkano na ba copy ngayon? 150? 150. Grabe naman, 450. Mga nasa 100, nasa 150 nung last time na tayo, no? 200. Ha? Pag 100, parang ang mahal-mahal pag sa church. Pag magsuswimming ka, magkano nagagasa sa swimming? Ngayon, summer, sarap mag-swimming. 250. Ha? 250. Pero pagdating sa spiritual life mo, mamamasahe ka lang para umattend ng church. Ayaw mo pang gumastos. Sino to hindi ka papayag? Papahalagahan mo ang spiritual life mo. Willing kang magbigay kay Lord kung anong para kay Lord. Amen. Willing kang ibigay yung dapat na ibibigay natin kay Lord. Tingnan nyo tong verse na to. Bakit napakalaga ng resources? Kasi alam nyo ba, ang mga resources na meron tayo, pag tayo ay nagbibigay kay Lord, nag-worship tayo kay Lord. Kasi ganito yan eh. Ang akala nung iba, ang worship lang. May gitara, may drums, di ba? Hallelujah. Ayan, nag-worship na tayo. Okay? Sasabihin nung nag-lead ng worship, tumuyo po tayo, come on, let us all worship the Lord. Tama ba o mali? Tama naman, worship naman talaga yon. Amen. Pero kapatid, hindi lang yun ang worship. O, tingnan nyo, ano sabi dito sa Exodus chapter 10, verse 25 to 26. But Moses said, you must allow us to have sacrifices and burnt offering to present to the Lord our God. Our livestock too must go with us. Not a hope is to be left behind. Why? Because we have to use some of them in worshiping the Lord our God. Gagamitin namin yung mga herds, yung mga livestock namin para kami, ano gagawin daw nila? Worship. Alam niyo, pag nag-o-offer pala kayo ng sacrifice kay Lord, nag-o-offering kayo kay Lord, ito daw ay Worship. Hindi lang worship kantahan. Hindi lang worship tugtugan. Bahagi lang yan ng worship natin kay Lord. Every time we give, we are worshiping the Lord. Dapat po meron tayong uncompromising faith. Sabihin nga natin yung salitang uncompromising faith. Aba, itong si Moses, nakipag-bargain ang Pero. Ano ang bargain ni Pero? Sige, mag-worship kayo kay Lord, mag-sacrifice kayo kay Lord. Pero dito na kayo. Sige, umattend ka dyan sa Christ the Rock, IPN. Pero huwag kang magbago ng buhay. Yan ang unang compromise. Sabi ni Moses, hindi pwede. Aalis kami sa Egypt. Sige, kung gusto mong umalis, okay lang. Pero huwag ka nang lumayo. Don't go too far. Huwag ka na mag-commit. Sige na, pumunta ka na sa Christ na Nakaipian. Sige na, gusto mong mabago na yung mga struggle mo. Gusto mong makaranas ng deliverance. Magpa-deliverance ka na kila pastora. Kila pastor. Pero, huwag ka nang mag-commit. At dating ka lang, okay na yan. Nandiyan ka naman, nakikita ka nila. Hindi, sabi ni Moses, hindi. Magiging committed kami. Lalayo kami. Sige. Sige na nga, mag-commit ka na. Pero kung isama yung pamilya mo, ikaw na lang. Kaya mo na yung kapatid mo, yung magulang mo, yung asawa mo, hindi nagsiserve kay Lord. Ikaw na lang. Magsasama ka pa, dadamay mo pa pamilya mo.
Kung kapitbahay mo, tigas ng ulo, bayaan mo na yan. Sabi ni Moses, hindi. Sasama ko yung asawa namin, mga anak namin, sasama namin lahat yan. O sige. Ay pag-compromise yung pero no? Basta huwag ka lang magbibigay. Iwanan mo yung pera. Iwanan mo yung resources mo. Yung mga livestock mo. Yung mga herds mo. Iwanan niyo lahat yan. Wala kayong dadalhin. Wala kayong i-offer kay Lord. Umayag ba si Moses? Tingnan niyo yung faith ni Moses. Uncompromised faith. Ito yung uncompromised faith. Ang sabi uli sa verse 25. But Moses said, you must allow us to have sacrifices and burnt offering to present to the Lord our God. Our livestock too must go with us. Tingnan niyo yung word na yan. Not a hope is to be left behind. Ano ibig sabihin nga ito mga kapatid? True faith does not negotiate with compromise. Are you hearing it? Ang totoong pananampalataya, hindi nagko-compromise ng kanyang pananampalataya. It declares nothing will be left behind. Kaya mga kapatid, itong ating Breakthrough 100, huwag tayo magko-compromise. Hindi tayo tatahimik. Hindi tayo papayag na tayo lang nakakaranas ng pagpapala ng Panginoon, ng kaligtasan na nagbumula sa Panginoon. Amen. Sasabihin natin to sa ating mga loved ones. Sasabihin natin to sa ating mga kaibigan. Sasabihin natin to sa ating mga kapitbahay. Sasabihin natin to sa ating mga classmates. Sasabihin natin to sa ating mga ka-office mates. Lahat ng pwede natin sabihan. Ang kahalagahan na maranasan nila ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Amen. Kapatid, ang nais ng Diyos pag tayo ay nagsasama-sama, number 1, ang buhay natin nababago. Yung iba sa atin, umatin na rito for how many months, kasama na natin sila dito. Nais ng Panginoon, tunay ng buhay natin ay nababago. At minsan nga, nagkukwento kami ni Pastor, sabi ko, ma'am, laki na ng pinagbago ni ganito. Nag-mature na si ganito. Ay, oo, sabi naman ni Pastor. Kasi nakikita ng Lord, una mga kapatid, yung heart natin, huwag nating hayaan magkaroon ng compromise. Our faith should be uncompromising faith. We don't bargain with the devil. Sabi mo nga sa katabi mo, don't bargain with the devil. Lalo na pagdating sa iyong pananampalataya. Sabi ng demonyo, okay lang yan, linggo, maglaba ka. Don't bargain with the devil. Ang linggo, para kay Lord. Amen. Sabihin ng demonyo, sige na, bayaan mo na yung mga loved ones mo na yan. Ayaw umattend ng church, ayaw kay Lord. Tumahimik ka na. You begin to bargain with the devil. No, hindi ako papayag. Kahit makulitan niya, kukulitin ko yan every Sunday. Sama ka, mag-church tayo. Ay, dami na, okay. Next Sunday ulit, sama ka, church tayo. Ay, hindi kita titigilan. Bakit? I will not be silent. Sabi mo nga sa katabi mo, I will not be silent. Until one day, makita natin, buong pamilya natin, nag-worship na kay Lord. Wala niya pinanakatakot. Dahil tumahimik ka, one day, harap tayo kay Lord. Pag harap mo kay Lord, wala yung loved ones mo. Bakit? Tumahimik ka kasi. Hindi sila nakatanggap ng kaligtasan na nagmumula kay Lord. Hindi mo alam, meron lang pala sila religion. Pero wala naman talaga silang personal relationship sa ating Panginoon. That's why we will not be silent. We will keep on telling people, mahal sila ni Lord. Namatay ang Panginoong Yesus dahil sa ating mga kasalanan. Napatawad na ang kasalanan mo. Hindi mo kailangan mamuhay sa kasalanan. Pastor, hindi ko kaya magbago. Tama ka. Hindi mo kaya magbago. Mababago ka lang dahil sa kalakasan na binibigay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi ng kaaway, sige na nga, mag-serve ka na kay Lord, pero huwag kang magbibigay kay Lord. Sabi mo, no,
Alam ko, pag ako ay nagbigay kay Lord, sino niwala tuwing nagbibigay ka kay Lord, you are unleashing the blessing of God. Kaya sabi mo kayo sa Panginoon, Panginoon, I will continue to give an offering to you. Full, buo, walang kahati ang ating pagsamba sa Diyos. Habang tayo ay magtatapos mga kapatid sa ating series about faith, yung faith natin hindi dapat nako-compromise. Yung faith natin dapat laging tumitibay, lalong nagiging, kung dati mustard seed lang ay lumalaki. Amen? Pwede ba tayong tumayo sa umagang ito? Sa ating paglapit sa Panginoon, maaaring ikaw, you are living a life of compromise. Nakipag-bargain ka na sa kaaway. Maaaring nandito ka sa loob ng church, pero alam mo, may mga bagay sa buhay mo na hindi pa nakakalugod sa Lord. Minsan nga natatanong ko, Lord, bakit kaya sila pumupunta sa church? Magtatanungin kita, bakit ka nandito? Hindi ko alam kung ano yung magiging kasagutan ng marami sa atin. Ba't ka umatay ng church? Kasi pinapunta ako ng nanay at tatay ko. Kasi kinulit ako ni Ate Lisel. Kasi alam nyo ang prayer ko, nandito kayo kasi mahal nyo si Lord. Amen. Nagtayos nyo every week, Lord, nagsasama-sama kami dito. And I want to express my love to you. I want to express how important you are in my life. Sino ito hindi mo ipagpapalit si Lord? Kahit sa anong mga bagay. Kaya, minsan may mga dadaanan tayong mga problema. Minsan may mga challenging situation sa buhay. Pero, huwag tayong bibitiw kay Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibitiw kay Lord.